Ibinunyag din ni dating Pangulong Duterte ang planong form of government na gusto raw ipalit ng pamilyang Marcos para tumagal sila sa pwesto. May babala rin si Duterte kung itutuloy daw yan ng presidente. Nasa frontline ng balitang yan si Mon Gualvez. Di naman daw nila idayon ang People's Initiative. Wala ka dyan. Muling binanata ni dating Pangulong Rodrigo Duterte ang People's Initiative na pakulo raw mismo ni na Pangulong Bongbong Marcos, First Lady Liza Araneta Marcos at House Speaker Martin Romualdez. Ayon kay Digong, gusto raw palitan ng tatlo ang sistema ng gobyerno para tumagal sila sa pwesto. Yung tatlo, you decide to shift to a parliamentary. Kasi ito namang, itong Congress, binibili naman nila, pumapayag naman ang mga sila, bulong, yung taga-Davao, sila o nga, hindi talaga pumayag yun. Sabi pa ng dating Pangulo, sa bagong presidential type of government na gusto raw isulong ng mga Marcos, magiging Prime Minister si Speaker Romualdez at Ceremonial President si PBBM. May balak din daw silang ipasok ang isa sa mga anak ng Pangulo. Babala ni Duterte, baka mangyari sa Pangulo ang sinapit ng kanyang ama. Milagro na lang na binigyan kayo ng pagkakataon ng Panginoong Diyos na maupo lang naman sana ng madaling panahon and to redeem your name. You are not doing anything to redeem your name. Your father and ikaw, hindi talaga nagkaiba. At sumusunod ka talaga. And I said that if you continue, if you do not stop this nonsense, you will go out of Malacanang the way exactly when it happened during your father's time. Sinusubukan pang kunin ng News 5 ang panig ng palasyo kaugnay sa mga banat ng dating Pangulo. Si Speaker Romualdez naman, dati nang pinabulaan ng wala silang kinalaman sa pangangalap ng pirma. Pero si Duterte, hindi raw naniniwala. I'm planning also to file a petition in the Supreme Court as a lawyer. Petition for what? We will to stop them from getting crazy. Sa ngayon, ipinatigil na muna ng COMELEC ang lahat ng proceedings tungkol sa People's Initiative. Pero kahit sila, binakbakan din ng dating Pangulo. Hindi raw kasi nila dapat tinanggap ang mga pirma lalo't may issue umano ng bayaran. What is the legal purpose of you accepting the unverified signatures submitted by the congressman or their men na binayaran ng 100 pesos? You know, Comelec, pag ginamit mo ang pera tapos i-bribe mo ang Pilipino for him to sign a document, whether hindi lang lalayo yan, that is bribery. That is fraud. Una nang sinabi ng COMELEC na hindi nila pwedeng tanggihan ang mga sinabit na pirma. Mandato nilang tanggapin ang anumang dokumento na ipapasa sa kanila. Sa ngayon, may resolusyon na ang COMELEC Unbank na nagpapahinto sa pagtanggap ng signature forms. Pero hindi raw nila pwedeng itapon ang hawak na nilang mga pirma. Meron po kaming liability tungkol sa mga tinatanggap namin mga dokumento. Kung gugustuhin ng mga nag-submit na yan, nakuhanin ang mga dokumentong ito, buong puso po namin ibibigay yan. Nagbabalita mula sa Frontline, Mon Gualvez, News 5. Mga kapatid, Julius Babaw po. Iba na ang may alam at may pakialam sa panahon ngayon. Para sa frontline ng mga balita, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.